Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader. Sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Binance kung saan ay binibilisan na daw po nila ang pag-delist yan ng mga cryptocurrencies na yan yung parang pinagbabawal po sa kanila ng mga financial regulators para at least mabawas-bawasan naman po yung penalty sa kanila. Kasi habang meron pang nakikita na paglabag ang financial regulator sa mga financial regulator na nagkakapol dito kay Binance ay ayan mas lakulong lumalaki or nadadagdagan yung kanyang penalty na sisingilin ng mga ito. Kaya ayan minamadali po nila ang pagdidilis sa mga tokens na ito na ayan yung masama yung or hindi maganda yung tingin ng mga financial regulators. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Hindi pa rin po sumusuko si Binance. Gusto talaga niyang mag-comply sa regulations para maging isang legit na crypto exchange platform. Ayan, kaya ginagawa naman po niya yung lahat ng kanyang makakaya para maging isang yan, para ma-accept ng mga financial regulators yung kanyang operation. Ayan, pero yan, laki na po ng kanyang penalty na binayaran. Pero ayan, sa ngayon yung kanyang ginagawa ay dinidilis po niya yung mga nakalista na mga tokens sa kanyang platform na hindi po maganda or parang ayaw po ng mga yung kung saan ay tingin ng mga financial regulators sa mga tokens na ito ay ayan, nakakasama. Kaya ayan po, tinatanggal po agad ni Binance ang mga ito. Crypto exchange Binance has tightened its listing policy as the number of listed trading instruments declined by 21% in 2023. Kaiko reports. Kaya yan, ang dami na po nilang na-delist. Yan, umaabot na po ng 21% yung sa mga trading instrument ang kanilang tinanggal sa loob ng taong ito, 2023. According to a new report published by Diving Into Dex, Binance is now taking an accelerated approach to delisting entities at a rapid pace after its founder and former chief executive Changpeng Zhao settled a $4.3 billion case with US regulators for, among other things, operating an unlicensed exchange. Kaya yan, ganyan po katindi yung binayaran nilang penalty, billion po yan, $4.3 billion. Analysts at Kaiko admitted that Binance was not the only crypto exchange in 2023 to scale down its listing offerings, as Coinbase and OKX have delisted some instruments. In the meantime, US-based crypto exchange Kraken, on the contrary, slightly increased the number of supported cryptocurrencies according to Kaiko data. Ayan, hindi lamang naman daw po si Binance ang nagbawas ng kanyang mga listing offerings, mga tokens sa kanyang platform ngayong taon na ito. Maging sina Coinbase na rin at saka si OKX ay nagbawas din po sila ng kanilang mga instrument. Ito po yung mga tokens na nakalista sa kanilang platform. Pero yung tanging si Kraken lamang yung nadagdagan yung kanyang number of supported cryptocurrencies. Ayan, number of listed trading pairs. Ito po yung pagkukumpara. Yan, ito po kay Binance. Yan, ang dami po, sobrang dami ng may pinakarami pong bilang dito ay si Binance. Yan, yung medyo dark yung kanyang kulay na ito. Yung sky blue ay si Binance US po yan. Yan, Binance International po itong kulay dark. Yan. Ito naman yung Binance US. Si Coinbase ay itong kulay gold. Yan, brown naman kay Kraken at saka light blue itong si OKX. Yan, kitang-kita po natin dito yung kanilang yung kanyang chart.
In mid-October 2023, Kaiko revealed in a report that a total of over 3,445 tokens of trading pairs have either been delisted or rendered inactive on major trading platforms, representing a 15% increase in the amount of delisted instrument than for all of 2022. Analysts at Kaiko estimate that Coinbase removed a total of 80 trading pairs as of October 2023, bringing the total amount of delisted instrument from its platform to 176 in 2023. In early December 2023, Binance newly appointed Chief Executive Richard Teng acknowledged in an interview with CoinDesk that the compliance control the exchange had alleged was inadequate, adding that mistakes were made. His comments came after the U.S. Department of Justice said Binance staff knew that the company's anti-money laundering procedures were inadequate and would attract criminals to the platform. Yan po yung issue kay Binance. Ayan, hindi po maganda itong nagaganap ngayon na delisting dito kay Binance. Kawawa naman po yung mga madidelist dito na mga tokens. Yan, kung ang isang token ay nalilista sa isang exchange, lalong-lalo na yung isang napakalaking crypto exchange na tulad ni Binance, ay posible ang magkaroon talaga yan na mataas po talaga ang posibilidad na magkakaroon yan ng price surge. Sasabog po talaga yung kanyang presyo ng napakataas. Ayan, katulad na lamang ng nangyari kay Pepe. Ayan, at saka yung mga bagong tokens. Ayan, nalilista dito kay Binance ay talagang nagkakaroon po sila ng parabolic surge. Ayan. Ngunit, yung kabaliktaran naman ay kung pag i-delist ito, ayan, i-delist naman po ito ay tatanggalin sa crypto exchange. At kung pag nangyari yan ay syempre, yung kabaliktaran naman po ang mangyayari dito. Yan po ang hindi po maganda dito sa delistings. Yan, magsisibagsakan po. Yung mga tokens na madidelist ay babagsak po. Yan po ang magiging impact nito. Kaya hindi po maganda yung nangyayari ngayon, lalong-lalo na dito kay Binance na nagdi-delist na siya ngayon. Kaya, ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.